Hello mga ka-Asia Link and welcome sa Asia Link TV, ang palabas tungkol sa mga simpleng simula hanggang mga malalaking tagumpay. Maraming salamat sa pagsama as we help you take charge of your financial future. Ako si Leia Yap, ang inyong host for today, ang magiging gabay ninyo sa journey na to, papunta sa smarter money habits, totoong success stories, at mga practical tips na talagang effective. Kahit ikaw ay may side hustle, may sarili ng business, o nagsusumikap lang na pagkasyahin ng sweldo, ito'y para sa'yo. Sa episode na to, makikilala natin si Mr. Joey Kaong, dating truck driver na ngayon ay successful business owner ng J. Kaong Trucking Services. Ito ang Asia Link TV. Tara, simulan na natin. Ako po si Joey Kaong, may-ari ng J. Kaong Trucking Services. Door-to-door, delivery, bagahe, patgamit, lipat bahay, yun yung mga serbisyo namin. Luzon, Visayas, Mindanao po kami. Ang empleyado ko pa lang po ngayon, 10. Ang ibang empleyado ko, mga kasamaan ko dati sa trabaho eh. Minsan nga sabi na sa akin, di din nila expect na ako yung maging boss nila kasi dati kasama lang kami. Nag-start po ako ng isang truck, 6-wheeler. Tapos ngayon po ay 7, 5 6-wheeler. Tapos isang 4 wheels, isang L300. Ayon po sa isang may-ari ng trucking company ay wala kang pinipiling oras. Minsan natutulog ka pa ha. Pag tumawag yung tao mo, pag tumawag yan, minsan may aksidente, may nakasagi, gano'n. Tawag hating gabi, boss, ito na nakasagi, gano'n. Minsan may time na kagigising ko lang, alas 6, tumawag na, boss, ganito na nakabangga kami ng bahay, nalaglag yung bubong. Nung una, parang natakot ako, pero nilakasan ko na loob ko kasi wala ko ibang asahan eh. Kasi nag-start ako sa probinsya, hirap talaga buhay ng... Start kami sa wala eh. Walang-wala talaga na pumunta ako ng Manila, wala talaga. Hi! Ako si Kaiser Piraya from Asia Link. At today, pag-uusapan natin ang isang bagay na dapat alam ng bawat gustong mag-apply ng loan. Ano nga ba ang profile ng isang successful loan applicant? After helping thousands of clients, napansin namin na ang pinakamabilis ma-approve ay may iisang pattern. Meron silang 4 na importanteng katangian. Hindi ito mahirap abutin, pero kailangan ng konting preparation, honesty, at tamang mindset. First, complete and authentic documentation. Ito ang pinakapundasyon ng buong loan application. Kapag nag-submit ka ng requirements, gaya ng valid ID, proof of income, at kung vehicle loan, ORCR, siguraduhin kompleto at tama ang mga ito. The more complete and correct your documents are the faster natin maipapasok sa processing. Mas mabilis, mas maayos. Dapat authentic at consistent rin dahil may verification stage kami. Chine-check naming mabuti ang lahat ng info. Kapag legit at maayos ang dokumento mo, hindi na kailangang habulin or ulit-ulitin. Kaya mas mabilis ang approval. Second, stable ang income and clean credit history. As lenders, gusto naming makita na kaya mong bayaran ang loan ng tuloy-tuloy, walang stress. Hindi kailangang malaki agad ang kita mo. Ang importante, consistency. Kahit salary man yan, kita sa business o sideline, ang mahalaga, may stability. At syempre, mahalaga rin ang clean credit record. Ibig sabihin, walang outstanding utang, walang bounce checks, at hindi palaging late magbayad. That tells us you're financially disciplined, and that gives your application a strong boost. Nung nasa probinsya ako kasi pag narinig ko ang Manila, pangarap ko makapunta dito.
Nagsimula ako ng nagpahinante sa junk shop. Tapos nangarap ako na mag-drive. Nung nag-drive na ako, doon ako siguro parang gusto ko pa baka meron pa ako kayang gawin. Sa probinsya, meron kaming kunting lupa. Ibang kapatid ko doon, nandun sa probinsya. Tapos yung kapatid ko na nandito sa Manila. Yung isang kapatid ko, yung driver ko doon sa isang truck. Ayun, sa pamilya ko, sa asawa ko, nung nag-asawa kami, bago pala ako nakapag-drive noon kilala kami. Galing ako sa Pahinante. Tapos hindi na gaanong nagtagal yun, nagsama na kami. Malaking tulong din. Ngayon sa negosyo kasi siya yung sa office, siya yung sa paperwork namin. Kasi ako sa operation Una, siyempre wala pa kung may bigay sa kanila. Gusto ko makapundar ang negosyo at saka makaipon para sa pag-aaral ng mga anak ko. Kung ano mga gusto nila, maibigay ko. At least hindi nila maranasan yung mga naranasan ko una. Yung panganay, 10. Yung pangalawa, 8. Tapos pag-apat yung pangatlo. Sa mga panahon na hinang-hina na ako, yung asawa ko, siya rin yung lakas na loob ko Gusto ko mabigyan sila ng magandang buhay ng mga anak ko. Ang pinakamahirap yung financial, kung paano mo mabayaran yung mga bayaran. Dahil nag-start talaga ako, walang-wala. Puro utang lang, nang-utang dito, tapos ibabayad doon sa utang din. Nakakaikot, tuloy-tuloy pa rin yung ikot ng negosyo. Mahirap, darating na yung bayaran, minsan wala kang makuhanan. Tapos minsan nung nag-start ako, nabasag yung salamin sa truck, tapos walang-wala ako noon. Umiyak ako dahil siyempre hindi makabiyahe yung truck dahil nag-start pa lang ako tapos ganun nangyari. Kasi nandyan na yung bayaran mo, hindi ka pa nakasingil. Minsan di mo ma-expect na, minsan parang para mag-give up ka na na lang to, para suko na. Pero pagdating ng minsan kinabukasan o ring araw na to, biglang sige ganito, kaya namin kita yun, makaka-survive. Salamat din ako sa mga tumulong sa akin kasi marami talagang handang tumulong para marating ko kung saan man ako ngayon, hindi ko nga alam kung saan ako ngayon. Kasi hindi ko naman expect na ganito Sa mga customer din namin, pasalamat ako sa kanila dahil sa tiwala na binigay nila sa akin. At saka yun naman yung tiwala na binigay nila, yun ang lagi namin iniingatan para maayos. Message ko lang sa Asialink, maraming salamat sa tiwala na binigay niyo sa akin. Kahit na nag-umpisa pa lang ako nung una, kulang ako sa requirements, kung ano man yung maging kulang, tiwala pa rin kayo sa akin. Malaking bahagi kayo ng negosyo ko. Kung saan man ako ngayon, malaking tulong kayo sa akin. Hi again mga ka-Asialink! So far, napag-usapan na natin ang first two traits ng successful loan applicant. First, kumpleto at totoo ang dokumento. Second, may stable income at malinis na credit history. Ngayon, let's go through to the last two. Third, a clear and specific loan purpose. Hindi magandang sign kapag ang isang borrower ay hindi sigurado kung para saan ang loan. Pero kapag confident mong sinabi, pang-expand ng sari-sari store ito o pambili ng construction tools, that shows us na may plano ka at may direksyon ang perang uutangin mo. Ibig sabihin, hindi lang basta-basta ang utang. Gagamitin ito sa maayos at productive na paraan. Kapag may ganitong klaseng financial clarity at foresight, mas mabilis kang pagkakatiwalaan at mas mataas ang chance na ma-approve. Fourth, no legal issues or disputes. Kung may mga active man na kaso o legal na problema, personal man yan o business-related, pwede itong magdulot ng complications. Nagiging duda ito pagdating sa risk and reliability ng borrower. Pero kapag malinis ang record mo, mas madali kang ma-verify at mas trustworthy ka sa mata ng lender. Mas smooth ang proseso at mas professional ang relationship ng borrower at finance company. So, i-review natin. Number 1, be organized and honest with your documents. Number 2, show reliable income and good financial habits. Number 3, have a clear plan how you'll use the loan. And number 4, maintain a clean, conflict-free background. Ako si Kaiser Biraya at dito sa Asialink, hindi lang kami basta nagpapautang. Tinutulungan din namin lumago
ang mga kliyente namin, step by step. Maraming salamat at good luck sa inyong loan journey. 2021 yata, yung kakilala ko, yung kinukuhaan kong trust. Yun, sabi niya, dito tayo sa Asialink, papasok natin. Okay naman. Kailangan ko magdagdag ng unit kasi wala naman akong pera. Natulungan naman ako ng Asialink na maglabas pa ng mga ibang unit para pangdagdag sa sa negosyo. Unang beses kumuha, siyempre maraming mga kulang, maraming mga requirements. Minsan kulang-kulang pero kala ko nga hindi ako ma-approve eh. Pasalamat din naman ako na tiwala sila sa akin kahit wala ako. Hindi pa ako nakasubok ng ibang Kasi nung unang truck ko, ibang tinulungan ako ng kumpare ko, hindi yun nakapangalan sa akin. First time ko lang yung sa Asialink. Yun, nung na-approve nila, siyempre masaya ako. Siyempre ayaw ko din na sirain yung pangalan ko para tuloy-tuloy yung tiwala na binigay nila sa akin. Nung una, siyempre kinakabahan ako, baka siyempre iba hindi ko kayang bayaran. Nung nag-umpisa na, sabi ko, kaya naman pala. Ang lang yung magampanan lang yung obligasyon kasi nangutang tayo. Ayun, ang mapapayo ko lang siguro sa mga gusto pang makipag sa Asialink, huwag sila matakot. Basta kaya naman, alam naman nila yung ginagawa nila. Kaya naman nilang bayaran. Basta wag lang sirain yung tiwala. Yan lang ang puhunan natin yung tiwala. Siyempre plano ko din naman na magdagdag pa. Siyempre para marami, makatulong din ako sa Asialink, para makatulong din sa ibang tao na nangailangan makapagbigay ng trabaho. Ako ang ma-advise ko lang, try nila yung magnegosyo dahil kasi pag hindi mo umpisahan, puro ka plano, walang mangyayari. Kahit ang ganda-ganda ng plano mo, hindi mo naman ginagawa, wala pa rin yun. Hanggang plano lang. Kailangan talaga umpisahan. Maraming salamat Mr. Joey Kaong sa pagbabahagi ng iyong kwento ng tagumpay sa amin ngayon. Ipinapakita lang nito na sa sipag, tiyaga at tamang paghawak ng pera, posible talaga ang tagumpay sa buhay. Tandaan mga ka-Asialink, big change starts with small, consistent steps. Kahit ikaw ay nag-iipon, nagpapalago ng negosyo o nagsisimula pa lang, kaya mo to. Bawat piso, bawat plano, bawat adjustment, may halaga. Lahat yan may ambag sa pag-abot ng pangarap mo. Hanggang sa susunod, tuloy lang sa pag-aaral, pag-grow at pag-abot ng pangarap. Ako po si Leah Yap, your host, at ito ang Asialink TV. Kita-kits tayo ulit mga ka-Asialink!